May buntag sa tanan. Salamat sa laing kahigayunan, gihatag sa Ginoo nga makapaambit pag-usab siyang pulong. Dinhi sa inyong simbahan daghang nangandoy nga makawali unta. Pero daghan pong kulbaan kung magwali na. O bisag sige na kung wali dinhi kulbaan gyapon ko. Kay di raman kamo maminaw, naapoy daghang naminaw karon sa kahanginan. One time doon ako'y membros tiguan, naanas laing lugar, ipangutanan ako, maka nagsimba? Siya nga, naras balay, pastor, maminaw ako sa taga pigkarangan. No? So, may tingay undangon ninyo inyong online, kaya na di manimba karon maminaw rin ninyo. Ito, no? Pero, nindot ginang physically na ata simbahan. No, dili lang kay atong matara na simbahan, kay ang atong pagsimba dili raman para sa atong kaugalingon, para pud kita mahimong panalangin sa tagsa-tagsa nato, no, edifying one another, no, malipay kita makita ta simbahan. Og di ta magdugay, palihog manindog tang tanan unya atong andamon ang atong kaugalingon alang sa pagsimba sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong. Atong dunga nagbasa ang Proverbs 20 verse 6, no? Proverbs 20 verse 6. Atong dunga nagbasa mao ni patukuranan sa atong mensahe. Okay, nana ba? Amen. Okay, read. Most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Magamputa. Ato minsay karon, let's talk about a faithful man. Ang usa ka kasaligan o matinumanon nga tao. Magamputa, Lord, salamat kayo nga ni ami simbahan karon. Aron amo kang alagaron, among ihalad kanimo ang among tibok ang pagkatao. Lord, nagampo mi nga imo ming pakanon, imong gamiton ang imong alagad nga magbatbat sa imong pulong, dihugi ang akong baba, Lord, nga magasulti ako sa mga butang nga angay giyong isulti aron mahimong panalangin sa matag-usa nga niya karon. Holy Spirit, among pangayo ang imong gahom nga maglamdag namo, maghumok sa among kasing-kasing, ug Lord, tanduga mi Ginoo, pakigsulti mi Ginoo, nagkinahanglan kami sa imong presensya, nagkinahanglan kami sa imong pulong. In Jesus' name, amen. Salamat. Manglingkod ta. Ingon ang pulong sa Ginoo nga most men, kadaghanan sa mga tao, men, di pasabot mga lalaki ra, kundili apil mga babay, apil katong murag babay, murag pug lalaki. Kitang tanan, human being, most men, kung ang tao kuno, ang kasagara sa tao, kung imong pasultion, muingon gyud nga may kong tao, faithful ko nga tao. Pero ingon dito, a faithful man who can find. But pasabot nga most men, kung musulti, faithful, pero ang tinuod, dili gyud most men faithful. Ang faithful nga tao, pangitaon ni siya, talagsaon ni siya. Og ako nakita, mas daghan dayang musimba sa second mass, no, kaysa first mass. So, kadumdum ko sa una sa Aglipay pa mi, daghang musimba sa first mass, tulo pa to, no? First mass, second mass, third mass. Daghang musimbag sayo, kay daghan day pug plano pagkahuman. Ang uban matupas bulangan, ang uban mamista pa, matupas birthday, no, maglingaw-lingaw pa. Manang asa ka to nangadto tong nag first mass kaganina karon, no. Kaning second mass para nis dugay ka mata. Kay dugay man matulog gabi, unsa kay gibiliran ani. Bitaw, no. Apan asa kay daghan faithful ani ang katong kaganina o katong karon. Pero mga igsoon, nangita bagyod ang Ginoo mga faithful man. Gusto ang Ginoo makakita og daghan pa untang makakat-on mag-faithful sa Ginoo. Og kung ikaw nagtuo nga faithful na ka, daghan pa kayong room pag-improve sa imong faithfulness. Luag man kay ning faithfulness, daghan mang maapektahan ani. Munang
basic ni nga mensahe, sige lang tag hisgot ani, kadungog na mo ani, pero ato lang i-remind atong kaugalingon, kay aning mga last days, ingon ang Bible, magakausab na ang kinaiya sa mga tao. Karong panahon na daghan kaing paagis yawa para maguba atong faithfulness sa Ginoo. Ug mo na nga, we need to be reminded mag-faithful gyud ta sa Ginoo, kay pagkanindot yun sa saad sa Ginoo sa mga faithful. Unsay saad sa Ginoo sa mga faithful? Proverbs 28 verse 20. Pwede ko mga tubig? Proverbs 28 verse 20, a faithful man shall abound with, unsa man? Blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Ang faithful kuno nga tao, mudaghan yung imong panalangin. Mo-abound yun, dili lang panalangin, kundi abundant blessing. No, dili abundant utang, kundi panalangin yun. No, abundant blessing ang gisaad sa Dios sa mga tao nga mag-faithful. Muna nga kung ikaw karon murag di pag yun matawag abundant blessing, abundant utang pag yun. No, magka-short pag kita, basig dako pag kinahanglang i-improve sa imong faithfulness sa Ginoo. I-improve yun na to atong faithfulness kay niya apan kung ikaw mag-faithfulness Ginoo, ayaw po nga usang simana pagani ka nag-faithful, usang bulan pagani ka nag-faithful, usa ka tuig pa ka nag-faithful, magsige na gayud kag pangita, asa naman tong abundant blessing gisaad sa Ginoo, wa manghapon ko madato ani. Ang blessing raba sa faithfulness dili magic, dili instant. Munang nagwarning ang Bible nga, a faithful man shall abound in blessing, but he that maketh haste to be rich, katong nagdali, gyud nga madato, shall not be innocent. But basot, magilty gyud ka, mahulog ka sa sala, mahulog ka sa laang sayawa, kung nagdali ka nga madato, kay ang abundant blessing nga gisaad sa Ginoo sa faithful man, dili na kalit, dili na diha-diha. Munang padayon lang sa imong faithfulness sa Ginoo, ayaw pangitag shortcut, kay daghang nalaang sayawa karon kay gusto magdali, di man kahulat. Igsuon, pagpadayon lang sa imong pag-faithful, kay moabot ra gina siya. Ay lang yun pagdali, kay daghang na nga tumba ana, daghang na nga balintuang ana, kay gusto ra nga magdali. Di man ni ang blessing sa faithfulness, kinahanglan hulaton. Pero inig-abot na, hayahay na dahin kaayo. Munang blessing kaayo kamo mga batanon mag-faithful na mudaan karon. Wa pa mo na humag-eskwela, wa pa mo nagminyo, mag-faithful na mudaan karon. Aron ini kahuman niyo eskwela, ini kaminyo ninyo. Hayahay na inyong kinabuhi kay niabot namang abundant blessing nga gisaad sa Ginoo. No? So, muna nga pribilehiyo kayo nga batanon ta nakadungog na ta sa pulong sa Ginoo. Natudluan na ta unsaon nga mag-abundant blessing ta. Okay? Now, so how to improve our faithfulness? Unsaon man nato pag improve ang ato nga faithfulness? Now, faithfulness has something to do with our stewardship Diyos Ginoo. Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ingon ang Bible, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Who can find a faithful man? Diha dahil sa stewardship, makita nimo ang faithful man. You can find a faithful man sa atong pagka-steward. Munang kita tanan, mga piniyalan tas Ginoo. Amen? Daghan kayong gipiyal sa Ginoo na to. Kinahanglan mo improve ta diyas mga butang nga gipiyal sa Ginoo na to. Aron mo dagaya ang atong panalangin. Remember the word required. It is required for stewards to be faithful. Ang word nga required, nagpasabot, nga kung imo nang buhaton, hayahay yun ka. Balusan yun ka sa Ginoo. Apan kung di po na nimo buhaton, magmahay yun ka, kaya nagidisiplina sa Ginoo. Nung nagidisiplina mo na, magpili ka, asama ka, hayahay, mahay. Sa akong pagkatigulang, daghan ko kaayog mga kaubang batanon sa una nga nakita gid nako tinuod ginigingon sa Bible. Nga daghan sa ila karon
luoy ra gyud kayong kahimtang. Dugay nang nangalagad sa Ginoo apan di magud mag-faithful. Unang murag gabalik-balik rang gyapos uno, ang uban hayahay na kayo, ang uban nag-enjoy, nagmayo sa panalangin. Ang uban nagmahay ra gyapon. Muna mga igsuon nga mag-faithful lang kita sa Ginoo. Faithful lang kita. So, unsaon na to pag-improve ang atong faithfulness aron nga abundant blessing, dili abundant saying, no, daghang mga pagmahay, kundi panalangin gyud. So we need to be faithful, we need to grow in our faithfulness. Unya magiskot lang tag tulo ka area, tingali kabalo na taan ato lang i-remind atong kaugalingon nga atong alimahan ang ato nga faithfulness sa Ginoo nga mupadayon pagita og uswag sa una. Number 1, faithful in the stewardship of time. Time. Kaning atong kapanahunan, kaning atong oras, kaning atong mga remaining days sa atong kinabuhi, kaning atong mga katuigan, kinahanglan nga huna-unaon nato nga gipiyal lang gyunis Ginoo ang atong kapanahunan sa kalibutan. Gipiyal nis Ginoo, di kitay nagkupot ani. Mo nang ingon sa Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Lahi na atong panahon karon, kung evil sa unang panahon, samot na gyud karon. Kay karon panahon na daghan kayong mukawat sa atong oras. Daghan kayong gihimo sa yawa nga imbes ang atong oras ihatag nato sa Ginoo, di na nato mahatag sa Ginoo, gikawat na sa daghang mga paagis yawas kalibutan. Daghan kayong mga time wasters karon. Daghan kayong mga oras sa mga Kristiyanon karon nga nangasayang tungod kay niya nata sa evil days. Tudluan kita siyawa sa pag-usik-usik sa atong kapanahunan. Remember, time is, matud pa nila, time is money. No, time is gold. Dunay mga tao nga nganong ni asinso pag-ayo kay wala gyud talag saray mausik nga oras, mangita gyud paagi nga ang ilang bakante nga oras mapuslan pa kaya nila sa mga mapuslanon nga mga butang. So, let's be good steward of time. Din na to usik-usikan ang atong panahon. Ang atong panahon karon gikidnap na, gikawat na sa dautan, and we need to redeem it. Kinahanglan atong bawiun, atong lukaton ang atong oras nga gikupta na sa mga time wasters. Nausay malimot ba yata nga ang atong time di ay nas kamot sa Ginoo. Usahay kita mag-istorya ta mura ba kita tag-iya sa atong oras, kita tag-iya sa atong nabilin nga kapanahonan sa kalibutan. Munang giwarningan ta ni James, yung si James nga, no, diya sa James 4:13-16, yung si James, bantay mo, tanawa ra gud kamo ba? Kabumang sikig ingon nga karon moadto ko anang syudara, ugma moadto ko anang syudara, mag-buy and sell ko diha, magnegosyo ko, di man na daw tang negosyo, no? Mag-buy and sell ko diha, unya makaginansa ko. Ingon si James nga that boasting is evil. Dautan day ko nang diretso ratag plano unya. Di kita mo ingon nga, kung itugot sa Ginoo, ako ning buhaton, kung itugot sa Ginoo. Nga naman, dili kita'y tagyas tong oras. Gipialan lang ta sa atong kahigayunan. Kanang imong mga plano, kung di na itugot sa Ginoo, wagi kay mahimo ana. Unya wa day nay mura tagwa batasan ana sa Ginoo, puros ta plano-plano, di ganita mag-mention nga Lord, di ganita mananghid sa Ginoo ba? Og di ta mingon kung itugot sa Ginoo, buhaton ako ni buhaton ni. Remember, we are just stewards of our time. Og talking about stewardship, basta gani imo yung kag stewardship na ginay sharing, no? Binahinay. Kung ikaw steward ka sa kalubian, kanang abot sa imong lubi, di ginatanan imo. Bahinan ginimong tag-iya na, wa kay batasan kung di ka mubahis tag-iya na. Di ba? Musab na, kung atong giila nga ang Ginoo, mo'y tag-iya sa atong mga adlaw kada simana, kinanang kada simana, bahinan nimong Ginoo. Mubitaw na nga basta Domingo ni agad sa simbahan. Kay gibahina na tong Ginoo, kay giila na to, we are just steward of our time. Sa Old Testament na gitawag
weekly Sabbath, na ay monthly Sabbath, na ay yearly Sabbath. May kayo mo discuss ang mga Sabadista na, usay lupig tang mga Baptist. Ingon ang Sabadista, kanang Sabbath nga ceremonial nga nawala, mura tong monthly Sabbath, katong yearly Sabbath, pero kanang weekly Sabbath nga nasulat sa bato, apil sa 10 Commandments, wa na mawala. Maunang naas 10 Commandments, gisulat na sa bato, moral na, hangtod karon nagpabili na. Munang, manaway sila na to, kay sila na gyud ang nakatuman sa sugos Ginoo, kay Sabado sila manimba, kita Domingo, wa ta katuman sa sugos Ginoo. Apan mga igsuon, yes, kanang Sabat nga nasulat sa bato nga naapil sa 10 Commandment, the 4th Commandment, dunay elemento ana nga wa gyud mawala hangtod karon. Ang part ana nga wa na mawala, moral nagpadayon hangtod karon nga sa 7 ka adlaw tagaan gini mo usang Ginoo. Tagaan gini mo usang Ginoo mo na sa unang panahon, ingon ang Ginoo, unom ka adlaw mo magtrabaho apan sa ikapito magpahulay mo, di mo magtrabaho, bisan maghaling di mo maghaling, kundili doon na sila gitawag holy convocation anang panahona. Maminaw sila magbasa, magtapok sila sa synagogue, maminaw sila magbasa sa pulong sa Diyos, ang uban mag-expound sa pulong sa Ginoo. O yes, kana nga elemento sa Sabat nagpadayo na hangtod karon. Pero kanang elemento nga rest siya, pahulay siya, ingon sa Bible, Hebrews chapter 4, ceremonial gihapon na, kay naghiskot ka na sa pahulay nga naa kang Kristo nga atong masulod, basta mutuo na ta. Pero katong sigig i-observe sa Sabat, wa gihapon mutuo, ingon sa Bible, wa gyud makasulod sa pahulay. Mo nang kanang pag-ihap sa ikapito, base sa pagpahulay sa Diyos sa creation, mo nang partiha nga ceremonial, nawala na. Kay niabot naman ang pahulay nga gidala ni Kristo. Apan kanang tagaan gihapon ni mong usa ang Ginoo sa 7 hangtod karon nagpabili na, mo nang naay sugo sa Hebrews 10:25 about the Christian or the church assembly nga di gyud biyaan ang church assembly kay basta sa usa ka semana tagaan ginatukusan Ginoo. Munang manimbag yun tag Domingo di ta magbiyahe. Ang uban kay magbiyahe, Domingo ra ko mabiyahe kay may na pag-abot na ko, Lunes na trabaho dayon ko. Dunay usa ka membro na mo. Murag naanad na siya nga kada Domingo biyahe. One time ingon na po siya nako, karong Domingo pastor mo biyahe ko. Pag-abot sa Domingo, wagi siya kabiyahe. Nga naman, tagaan siya balatias Ginoo. Naupirahan noon siya. Munang respetuan na to ang adlaw para sa Ginoo. Di na to kawaton. Di na to kawaton, batasan na na. Unom na igihatag sa Ginoo na to, ay kapito, ato baging kulangan. Munang di lang manimba ta o buntag, manimbag, buntag, hapon. Kay kining tibok adlaw para man sa Ginoo. Para man si ato gyung respetuan ng binahinay sa Ginoo kay stewardship man ta. Steward man ta sa atong panahon. So naay sugo sa Ginoo no. So sa una ang ihap-ihap base sa creation karon ang iniphanay sa kapito base na sa redemption, no? Redemption base na sa resurrection. Okay, so now apan ang paghatag panahon sa Ginoo di lang weekly. Dapat kada adlaw natay panahon gihatag sa Ginoo. Kada adlaw ang Bible nagisgot og blessed man. Blessed man sa Psalms chapter 1, no? Kinsa gani ang blessed man? Usa sa gi-describe dia ang blessed man katong ang iyang kalipay naa na sa pulong sa Dios og adlawng gabi magpangpamalandong na siya sa pulong sa Ginoo. Amen? Napa ba na sa atong kinabuhi karon? Kadaghan na kay mga Kristohanon karon di na gyud kaukab og Bible. Di na gyud kaukab sa faith book, ang Facebook na gyud kanunay sigilag ukab. Munang bantay ta kay basin ba daghang kay makalingaw sa social media. Bantayanan ba ng social media no? Ako usahay
ko nga mag-fasting ko karon di sa kumukab sa social media kay usay na kanabang na nagapos na ta ba? Murag mag-alipasan na tag di ka ukab sa social media kay daghan kay makalingaw. Daghan kay makalingaw. Muna ingon sa Bible, bantay ta kay in the last days ang mga tao lovers of pleasures more than lovers of God. Sige na lang taglingaw-lingaw, lingaw-lingaw, nangausik ng daghan ng atong panahon, mga lingaw-lingaw, tibok adlaw, lingaw-lingaw, puro sila lingaw sa social media, o nangasayang na atong panahon. Kada adlaw, dapat maghatagdag panahon sa Ginoo. Si David, tungang gabi, mumata siya kay maghatag panahon sa Ginoo. Si Daniel, 3 times a day, maghatag panahon sa Ginoo. Si Jesus Christ, sa layo pa ang kadlawon, wa na, naghatag na siya panahon sa Ginoo. Kumusta man ang atong matag-adlaw? Naghatag ba batag panahon sa Ginoo? So, kinahanglan nga, let's be faithful sa atong oras, kay bililhon kay atong oras, di na ito mamalik sa kalibutan. And then, ikaduha mga ison, not just ang faithful man, faithful ta sa atong stewardship of time. Kadua, let's be faithful sa atong stewardship of talents. No talents. Sige naman ta kadungogan ni no, pero ato lang reviewon sa maning talent. Ang talents mga igsoon o hiyas or abilidad ba? Abilidad. Lain-lain tag abilidad. Apan unsa maning abilidad nga ni anato kinitanan gipiya lang ni Ginoo nato. Gipiya lang ni Ginoo. Dapat unsay abilidad nga naa nimo karon gipagamit nimo na sa Ginoo. Wa nimo na suluha para la sa imong kaugalingon, para la sa imong pamilya. Dunay panahon nga willing ka imong talent ipagamit nimo sa simbahan kay kabalo ka gipiyalan ra ka sa Ginoo na. Sa Old Testament sa Exodus chapter 35, 31 to 35 sa diha nga miingon ng Ginoo sa mga Israelita, bisag nagbiyahe mo ha, magsimba gyapon mo ha, maghimo mo og simbahan, tulda nga simbahan, aron bisag nagpanaw mo, bisag asa mo, plaster gyapong tulda kay naging adlaw manghunong mo og panaw ug magsimba mo nako. No, tabernacle. Ug sa diha nga gipahimo na sila sa tabernacle, ingon ang Bible nga ang Holy Spirit nagpuno sa mga pipila ka mga tao nila o gitagaan o tawag the skills of craftsmanship. Ang uban nila maayo kay mo himog tulda, maayo kay mo himog habol, maayo kayo mo kulit o bulawan, silver and gold, maayo kay mo kulit o kanang kinigunani, no? So, bisan day kaning mga kahibalunan to, mga pangamot na to, kana gikan gyapon na sa Ginoo o pwede gyapon ang atong ipagamit sa Ginoo. Unsa man ang inyong mga pangamot diha? Kaning maayo mo kuot og pitaka pastor sa lain. Abilidad gyapon na pero dili na kapapahimaya sa Ginoo ha. Lain-lain tag abilidad ang uban maayo mananggot pastor. Maayo mangisda, maayo magnegosyo, maayo mangwenta. Ang uban maayo mag-farming. Ang uban, kanang inyong profession, may mo, accountant mo, engineer mo, bisan pa ka na nga mga skill, mga igsoon, hinatag yapon na sa Ginoo. So, gamitag yapon na para sa Ginoo. So, pero bantay ta kay, sa kalibutan karon na mga bag-o nga skill sa mga tao, nga dili malipay Ginoo. Daghan na kayong vloggers karon, no? Bag-ong skill, vloggers, mga content creator, kinsa may sigig vlog ninyo diha. Guban ha, bisag kun sa kanon pustig yun. Kay nade sila madawat ana. Mga content creator say magdrama-drama na sila. Daghan kay mga newscaster karon na ay mga sunog diha, na magiaway diha, picturean diha nila. Na ay mga tabangunon di tabangan kay picturean lang kay para i-vlog na sad, kay makadawat na sad. Igsoon dili tanang hiyas, parihaan ng kasayaw-sayaw sa TikTok nga makapahimaya sa Ginoo. Ikaw ba nag-TikTok niyo di ha? Pasiksi-siksi, TikTok. Di man tungod anang sayaw-sayaw, pasiksi, muna gikamatyan ni John the Baptist kay gigamit na siya. Ang uban, mayo kayo mangutang. Mayo kayo mo explain, mayo kayo mangita og naay. Kwartang uban ba? Sa una, pagkadawat nako sa ako nga si Parisian sa kumpanya, tunan may naadto din sa simbahan, doon na din ang utang
may kung asa ka ni siya nakadungog nga na ako nadawat, no? May man kay hearing. Nya, may kay mo explica, di gikabalibad, kautang yun. No? Abilidad po gyapon. Nya, pagkahumakutang, maayo po kay mulikay. Ikaw nalang maulaw, maningil. Kay maayo man kayo. No? Abilidad gyapon na. Ha? Kana maminog mensahe niya, kusog mo hagok. Abilidad gyapon na. Ha? Unang ko na yan ay nagtulog diya, ay lang niya nagpukawa kay abilidad po niya na. Ha? Apan mga igsoon, giingnan tas Ginoo nga kinahanglan mangandoy tag abilidad nga dugang para ihatag natos Ginoo. Na sa 1 Corinthians chapter 12, ang Holy Spirit daghan kay sa abilidad po ni ihatag nato. No? Dahil sa Bible, the gift of the Holy Spirit na the gift of administration, the gift of operation, manifestations, wisdom, knowledge, faith, communication or tongue, healing, miracle, prophecy, discernment, interpretation. Sa Romans 12, chapter 12, verse 6 to 8, na gift of leadership or ruling, na gift of exhortation, na teaching, na prophecy, na ministering, na showing mercy. Daghan kayo abilidad pwedeng ihatag sa Holy Spirit na to. Aron, mas magamit pagitagdugang sa Ginoo. Unang, kamo kung sa inyong pagpangalagad sa Ginoo, sige ra mog lingkod, wa gid mo gihimong lain. Dapat mangayo putag laing abilidad sa Ginoo para magamit pagid ta. Dili lang kay sige lang tag lingkod, no? Laay kay ang atong Christian life kung gamay ra ang paagi magamit as Ginoo. Yes, bisag naglingkod ka diya, gigamit ba gyapon kas Ginoo. Nabi nalipay ka nakakita nimo. Number 1 na pastor. Kung wala na kang maglingkod yan, mabalakan na po sa pastor. Pero mga igsoon, daghan pa kayong paagi nga po itang gamiton sa Ginoo. Muna ingon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 31, covet earnestly the best gift. Covet me strongly desire. Mag-desire pa kita sa unsang paagi pa ka ako pwedeng magamit sa Ginoo. Unsa pa ka nga abilidad pwedeng ihatag sa Ginoo nako para mahimo pagi kong more faithful sa Ginoo sa akong pagpagamit sa Ginoo. Unang dinhi sa inyo nindot kay mag-conference kay daghan kay mong pwedeng gamiton sa Ginoo, no? Daghan kay mangluto, kanang pagpangluto, abilidad gyapon na nga gihalad nato sa Ginoo. Daghan kay pwedeng mo drive. Daghan kay mo pwedeng magamit sa Ginoo mo nang unsay abilidad nga naa nimo karon ipagamit na sa Ginoo. Basig, ang uban na apadihay nag-standby lang. Naamta kay skill nga pwede nimong itampos buluhaton pero abi nimo imura na wala ka-realize nga pwede nang gamiton sa Ginoo, no? Munang ingon sa 1 Timothy chapter 4 verse 14, ingon si Paul kang Timothy, Timothy, neglect not the gift that is given thee. Timothy, kanang gift nga gihatag nimo. Ayaw nagpasagdi. Ayaw nagpasagdi kay gihatag na sa Ginoo aron magamit ka sa Ginoo ana. Munang kita usahay do na tay mga gift pero gipasagdan na to. Wa na to gamita para sa Ginoo. Sayang kayo. Makatabang na unta na nga more blessing moabot sa imong kinabuhi kay pinaagi na gamiton ka sa Ginoo niya. Wa naman kay noon ka nagpagamit. Daghan na bitaw na sila na lang pod. So neglect not the gift. Ayaw pasagdi ka ng gift sa Holy Spirit nga gihatag sa Ginoo. Ang uban ninyo makatudlo tingalig mga bata, daghan pang paagi magamit ta. Salamat na amoy mga bag-ong gift dinhi ang uban nagtukar nag-ing-ing. Ang uban daghan nindot mangita tag another skill nga mahatag sa Ginoo nato aron magamit nato sa Ginoo. Mo nag-ingon sa Bible, neglect na covet earnestly the best gift. Si Timothy, itagaan siya gift, pinagi sa mga pastor, nagpandong niya. Ang presbytery, naglay hands niya. Unya, itagaan siya gift of preaching or teaching sa Word of God. Ang mga pastor ay pwede tayo magpatabang. Pastor, yampar ko pastor, tagaan ko gift sa Ginoo aning akong profession. Kaya ang uban, sige lang, balhin-balhin sa profesyon mo, di magkuangayan aning akong kurso. Oy, balhin na po lain.
Wala, sige lang, balhin-balhin. Natigulang na lang, wa mahumag eskwela. Sige, balhin-balhin. Basig, kaalam ra nga, gikinahanglan nimong pangayos Ginoo na. No, kaalam ra. So, muna nga, mangita lang itag paagi, pwede tang magpatabang sa alagad sa Diyos sama kang Timothy, nga gitagaan siya gift kay na mga pastor nga nagampo para niya. Then, ikatulo mga igsoon, dili lang para mag-abaw ng atong blessing, mag-faithful ta sa atong time, stewardship sa time, mag-faithful ta sa stewardship sa atong talents or skills. Ikatulo, mag-faithful ta sa stewardship sa atong treasure. No? Treasure. Ang atong mga gipiyal sa Ginoo nato, madawat nato kada bulan, atong income, madugang na sa dapat mag-faithful tas Ginoo na kay wala mausab. Kaniadto hangtod karon, kanang tanan nga dawat nato, gipiyalan lang tas Ginoo na. Now karon panahon na daghang kayong manaway sa baptisma. Kay matud pa nila kaning baptis pangwarta ni. Kay sige lang yapog tudlo og tithing, bisag wala na tithing. Wala kuno tithing, daghang mga baptist karon di na mutuog tithing. Kay panahon na kuno na sa balaod, panahon na sa mga libita, wala na kuno libita karon. Panigsoon, ang tithing gisugo na sa Ginoo kay ekspresyon na sa atong pag-ila nga kita mga piniyalan na sa Ginoo. Ug wa na mausab kaniadto hangtod karon kun sila kaniadto piniyalan sa Ginoo, kita hangtod karon piniyalan gyapon ta sa Ginoo. Wa na mausab, di na mawala. Kay wa mawala ang atong pagka-steward sa Ginoo. Mubitaw na nga sa Matthew 22:17, dunay nangutana kang Jesus Christ, Ginoo, angay batang maghatag og tribute sa gobyerno kang Caesar? Ingon na Ginoo, tagay ko kwarta. Paghatag sa kwarta, ingon na Ginoo, kinsa maning naong niya sa kwarta? Kang Caesar. Ingon na Ginoo, ihatag kang Caesar ang angay ihatag kang Caesar, og ngadto sa Dios ang angay ihatag ngadto sa Dios. Timani ang pangutana is about tribute money. Tribute money. Ang tubag ni Jesus Christ, nagisgot siya duha ka tribute money. Tribute money para sa gobyerno. Nganong mahatag man tag tribute money sa gobyerno, kay ang gobyerno dako gikatabang sa atong panginabuhi aron magakwarta ta. Kanang monetary system gikan man sa gobyerno importante na. Kay kung walay monetary system, pagkabudlay sa mga tao nga balik ta sa una mag-barter system, kinargahay tag kupras, kinargahay tag baboy, isda, mais niya, magbayluanay ta dito sa merkado, mangita tag makigbaylog isda, makigbaylog asin, pagkabudlay ato. Apan salamat nga ang gobyerno na monetary system, muna mingon si Jesus Christ, ang naghimo aning kwarta, gobyerno, tagain yung gobyerno kay nakatabang ni sa inyong panginabuhi. Apan kung ang gobyerno nakatabang sa atong panginabuhi, labaw ng Ginoo. Munang dunay tribute para sa gobyerno, gitawag og tax, doon na po'y tribute para sa Ginoo, gitawag og, ano saman? Tithes. Wa na mawala ng tithes. Kaya wa mausab ang stewardship sa Ginoo. So, mubitaw na nga si Jacob sa Genesis 28:20-22, dako kay siyang problema, no? Takalayas-layas siya tungod sa iyang kamaro. Kay wa pa man day klaro ang iyang pagpili sa Ginoo. Apan sa diyang dako na siya problema, gipangita siya siyang igsoon, gipatsyon siya, nakalayas-layas siya, unya nakakita siya hagdan padung sa langit na mga anghel na sa kakanaog, siya na ang Ginoo aning lugar. Then mingon din siya, Ginoo, kung tabangan ko nimo aning akong problema, kung mo prosper ko sa akong panaw nga wa ko kabalo aso ko padulong ani asa ning parenting akong pangitaon. Kuyaw kayo ang pagpanaw atong panahona. Unya, ingon siya nga kung mapasiguli, makauli ko pag-usab sa among balay, mapasiguli ko sa kong igsoon. Kung tabangan ko nimo sulbad ani kong problema,
ako gikang ilhon nga akong Diyos. Ato din puntuha, wa pa siya mo ila sa Diyos nga iyan Diyos. Muna mangilad siya, munang maibog siya na siyang igsuon, kay wa pa siya klarong relasyon sa Ginoo. Apan sa diyang daghan na siya problema, mayon siya, Lord, kung tabangan ko ni mo niya akong problema, ako gikang ilhon nga mahimo kang akong Diyos, o kining bato nga akong giunlan, himuon ko ning simbahan, o ako gikang hatagan sa akong ikapulo, nga naman, kay ilhon na niya ang Diyos nga iyan Diyos. Kanada yung tithes, mga igsoon, may kalabutan ka na sa pag-ila nato sa Diyos, nga siya ang Diyos, siya ang tagias tanan, nga niabot sa itong kinaboy, munang ato siyang bahinan, kay kita steward lang niya. Munang wala na mausab, munang faithful gyapon tang baghatag sa atong tithes, bahalag sigig panaway ng uban, ang uban di na mutuo, mga igsoon, apan ay paminaw ana nila, kay kung imo biyang tanaw, no, kani mga taong sigilag panaway sa nagtudlog tithing, tanawar ko ng ilang ministry kung gipanalanginan bas Ginoo. Makita gini mo dako kay diferensya kanang grace gospel nga nawala na kuno ng tithing, bautismo wala na. Tanawar ko ng ilang buluhaton kung gipanalanginan bas Ginoo. Sa amo, just Clarin, na high school pa ko, na simbahan nila diha. Hangtod karon, maurag hapon ang dagwa simbahan ang kadakon ba. Yes, na-improve gamay ang itsura, pero salamat ang mga tigumanan sa mga baptist nga nagtuog tithing. Nanay simbahan ingon ani, gwapo na kayo, dako na kayong improvement. Pero ang mga tao nga di mo tuwa na, hasta na Suryano sa unang sigig panaway, luoy kay na tanawon ng ilang buluhaton, wa gyud asinso, wa gyud mo prosper kay mga igsoon, wa mausab ang pagtulunan sa Ginoo nga hangtod karon mga steward gihapon tas Ginoo. Munang be faithful sa atong pagka-steward, kanang gitudlo sa Bible nga ingon ang uban wa nay tithing karon pastor, kay cheerful giving naman ta, cheerful giving, love offering naman ta. Yes, love offering ta, apan wala nagpasabot kay love offering mawala ng sugo. Si Jesus Christ mismo maingon siya nga, if you love me, keep my commandments. Wala nagpasabot nga kung gugma na mawala ng commandments. Kundili gusto sa Diyos nga naagyapon ang commandments, pero dapat ang atong pagsunod sa commandment dili kay napugusta, kundili kay nahigugma ta mo nang sundo natong sugos Ginoo. Gugma, ang motibo sa gugma wala na mag-abulis sa commandment. Naagyapon ang commandment, pero gusto sa Diyos mas malipay ang Ginoo nga sundo nato ang sugo out of love. Dili kay napugos lang ta. Muna nga salamat sa Ginoo nga nagtuog gyapon ta. Nang let's be faithful gyapon sa atong tithes and offering, kay igsuon wala na mawala, no? Naagihapong panalangin gi andam sa Ginoo. Busa sa atong pagtapos mga igsoon sa Salmo 35:27, ingon dito, let them shout for joy, musinggit kuno tas kalipay, and be glad that favor my righteous cause. Then ingon lang Ginoo, let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of His servants. Malipay baya yung Ginoo, mutanaw nga muasinso ta. Kalipay sa Ginoo nga mo prosper ang iyang servant. The Lord will be magnified by the prosperity of His servant. Pero timaniya, abundant blessing, prosperity, wala na magisgot og material blessing, ha? Basi kaingon mo, kana siya kay gamay rag kwarta, ako dagkago kwarta, nagpasabot mas faithful ko niya. No. Kay ang blessing sa faithfulness, di lang kwarta. Daghang panalangin nga labaw pas kwarta. Tingali wala kay daghang kwarta, pero naa kay good health, kanang good health labaw pa nas kwarta. Magunsa magbanig kas kwarta, pero sige lang kag padoktor. Magunsa man og
daghang kag kwarta pero gubot imong pamilya kanang good family relationship, abundant blessing gyapon na. Kanay mga pamilya karon na nagrido, nanggiunay, naglinibakay diya sa Facebook. Kung naamoy problema sa inyong pamilya, ayaw po niyo apil-apil ng Facebook, oy. Ipang posting man sa Facebook. Mangita gyud mulaban nila diya sa Facebook. Unya kung naapoy nang giaway diya sa Facebook, ayaw po mo saw-saw. Muna uban ganahan mo hiskot sa pamilya kay napoy mo saw-saw pod. Kay igsoon nga so blessing kay ding na ay kalinaw atong pamilya. Kaning maayo tag good name, maayo tag testimonyo, maayo tag reputation. It's a great blessing. Yun sa Bible, a good name is better than precious ointment. Humot kay ka, daghang kay kag pahumot, pero imong ngalan day baho na sa tao kay kabalo na sa imong mga tinaguan. Ang yawa gustong muguba sa atong testimony. Apan salamat, giprotektahan tas Ginoo. Gi-preserve ang atong good name kay labaw pa nas kwarta. Man igsuon nga ayaw panghambog ug daghan ng kagkwarta nga nagtuo ka mas faithful na kasuban. Kay naay mga blessing labaw pa sa kwarta. So, apan igsuon apil gyapon na saad sa Ginoo. Kitang mag-faithful maabot ra gyud gabisan pa ang atong material blessing ipadagaya pod gyapon na sa Ginoo. Kay the blessing of the Lord make it rich and add no sorrow in it. Muna mga igsoon nga, sa pagtapos mga igsoon, hinumduman na to, natungod kay steward ta, naagi panahon makighusay tas Ginoo ani. In Romans 14:12, dunagi panahon makighusay tas Ginoo. Unya, ang atong usbon nako alang sa mga batanon, bintaha kaayo mong mga batanon, nga batanon pa mo, makakato na mo faithfulness. Kay sa panahon, magminyo na mo, naana mo'y mga anak, di na mo magkalisod. Kay nag-ani naman mo sa abundant blessing. Kay sayo man mo nagsugod sa inyong faithfulness. No? Munang kamo mga batanon, mag-faithful na mo sa Ginoo, samtang nag-eskwela pa mo. Active na mo sa buluhaton sa Ginoo, magpagamit na mo sa Ginoo para pag-abot sa panahon, maminyo mo. Bahala pag magpusot-pusot ang anak, di mo magkalisod kay wala ang abundant blessing ni abot na sa inyong kinabuhi. Pero nagpasabot nga kita mga tigulang, di na ako mag-faithful pastor para rin sa mga batanon ng faithful kay wanay panahon, wanay nahon pastor, wanay nahon mo ani. Igsoon mag-faithful gyapon ta. Kay ingon pa sa kanta, naay nagsunod na to. Bulahan kayo nga ang atong mga apo, apos tuhod, apos siku, apos alimpulok, nga nakakita sa atong faithfulness, nga ma-influensya gina siya sa atong faithfulness o posible sila'y muani sa pruta sa atong faithfulness. Basig di natakaani, apan ang atong nagsunod nga mga apo, mo'y makaani sa atong faithfulness. Kagita ra bang mga apuhan, palangga kinato atong apo no? Pagkanindot, kung mawala ka sa kalibutan, nagbilin kag panalangin nga anihon sa imong apo. Anihon sa imong apo. Nabiyan na sa Bible nga, the generation of the righteous shall be blessed. They will become mighty on earth. Nganuman kay, ang ilang lulo, sama kang Abraham, nag-faithful. Usa ka tigulang, si Barsilay, itabangan niya si King David, unya sa dihang nasulbad ng problema na King David, gusto si David, mubalos kang Barsilay. Siya, Barsilay, uban ka nako, adto tas palasyo magpuyo. Gusto nako sa imong katigulangon, mag-enjoy na kakauban ako sa palasyo. Pero yung si Barsilay, mahal nga ari, tigulang nako. Wala na ko mangandoy nga mag-enjoy pa sa palasyo. Kini na lang akong anak. Kini na lang akong anak mo, idada, dito, imo-enjoy sa panalangin sa palasyo, kay ako, tigulang na ko, igo ra ko nga, okay na akong dinher ako. Muna igsoon kita mga tigulang, salamat, nga pwede pa ditang magbilik panalangin sa mga nagsunod na to. Nagsunod na to. Pag kanindot, no, nga, ang imo mga apo, misla, salamat nga, na-enjoy na ko ning panalangin, tungod din ni Lulo. Tungod din ni Lulo. Munang sa atong pagtapos mga igsoon, atong awiton kuno atong kanta nga
Find us faithful. No, find us faithful. Samtang mag-awit ani, basin kung naay room nga kinahanglan pa nimong i-improve sa imong faithfulness apan gipasagdan lang nimo. Pwede ba nga as we sing this song mo anikas atubangan niya, ampo kas Ginoo, Lord, make me more faithful sa akong pagka-steward. Kamo mga batanon, no, liguna daan ang inyong kagalingon des Ginoo, mag-faithful gyud karon mitras batanon pa ko. Aron ko maminyo ko, di ko makalisod-lisod, hayahay ko sa akong kaminyoon kay nag-anin ako sa panalangin. Pwede ba manindog tang tanan? Awito na to ang awit on as we sing this song, kung lang Ginoo nakikistorya nimo, kinahanglan kag pag-ampo, kami mga alagad sa Ginoo makatabang sad nga ikaw nangandoy ka nga duna pay hiyas ihatag sa Ginoo nimo. Kamo mga estudyante kinahanglan mo kaalam sa profesyon nga inyong gipangandoy. Pwede mong magpaampo nga tagaan mo skill, tagaan mo kaalam anang inyong profession. Shall we all stand and sing this song from our heart nga mag-desire kita nga mag-faithful Diyos Ginoo. And please come to the altar. Ask God, Lord, make me more faithful. Gusto kong more blessing mabot sa kong kinabuhi. I want to be blessed to be a blessing. Okay? Ato witon. We're pilgrims on the journey, on the narrow road. And those who've gone before us line the way. You will please come. Dulang Ginoo. The faithful. Do na pa ba'y gusto mag-faithful? Ayaw kasatisfy asa ka karon. You can still improve sa imong faithfulness sa Ginoo. Pangayuan sa Ginoo. Pangayuan sa Ginoo nga you will improve in your faithfulness. Sa imong time, ayaw na pag-usik-usik sa daghang panahon. Save your time. Make every day count for the glory of God. Sa imong talent, basin ang imong talent, wa na magamit, wa na nimo gipagamit. Pagamit na sa Ginoo. Ihalad na pag-usap sa Ginoo, Lord, kining gihatag nimo nako nga gift, kining hiyas imong gihatag, pasaylo ako Ginoo nga ako nang gitaguan, wala na ako gipagamit. Ipagamit na ako pag-usap nimo Ginoo. Ang imong treasure, are you faithful in your tithes and offering? Dulang Ginoo karon. Be faithful kay naay nagsunod nimo. Naay mga tao nga they have gone before us nga nag-cheer na to. Be faithful. Ug naay nagsunod na to. Kung dili ta mag-faithful, posible po nga di po sila mag-faithful. Pantungod sa imong faithfulness, nadasig sila nga mag-faithful sa Ginoo. Amahan nga langit noon, salamat kaayo Lord sa imong pulong. Salamat Holy Spirit. Nakakita ka sa mga kasing-kasing sa matag-usa nga niya karon. Kung doon na may dako kayo kinahanglan pang i-improve sa faithfulness, Lord, tagay sila grasya Ginoo. Tagay sila grasya nga they will be more faithful diha nimo Ginoo. Nga Lord, di na mo usik-usikan ang mga oras, mga adlaw sa among kinabuhi. Teach us to number our days and make every day count for your glory. O Lord, kining mga hiyas nga imong gihatag namo, dili unta ni mausik Ginoo. Dili unta namo i-neglect ang mga skills nga among gipangandoy kaniadto apan sa diyang gihatag na nimo, wala na namo gipagamit. Lord, ang mga professionals nga niya karon, dili unta sila magmakuli sa pagpagamit silang professional lang sa imong himaya. Lord, i-bless ang mga batanon nga samtang batanon pa sila, magmatinud-anon sila, mag-faithful sila Ginoo. Aron sa panahon nga maminyo na sila, ma-enjoy na nila ang abundant blessing sa faithfulness. God, make us faithful. Make us more faithful, Lord.
Salamat Ginoo. I-bless Lord ang matag usa nga nagluod sa imong altar karon. Tabangi sila by your grace nga they will become more faithful. Ug Lord, katong dugay nang nagpaabot sa imong blessing, apan nagpabilin nga faithful, paanihan na Ginoo. In Jesus' name, paanihan na sila Ginoo. Paanihan na sila Ginoo. Salamat Lord. Salamat sa nindot kayo nimong giandam sa mga faithful. Dili ka mamakak sa imong mga saad, Lord. Tinuod gyud ni Ginoo, tinuod gyud. There's abundant blessing for a faithful man. Salamat Lord, in Jesus' name. Amen. Amen.